Atong topic is all about the danger of partial disobedience. No? O, ang kaning danger sa kanang nag-obey ta kang Lord pero dili fully, no? Partially. No? So, usa ni kay importante nga masabtan ng pagmaayo kay una sa tanan sa nagidawat si Jesus nga Lord and Savior sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi dili na ato We are bought with a price. We are bought by the blood of Jesus. And your life is no longer your own. It belongs to God. So muna nga, masabtan mo pag maayo, ang tagiyasin ko ang Ginoo. So dapat ang iyang kabubuton, ang iyang mga plano, ang iyang mga tinguha, kung dapat matuman sa atong mga kinabuhi. Natay gusto, natay mga desire, pero mas nindot pa ang plano sa Ginoo. Mas nindot pa ang tinguha sa Ginoo. Jeremiah 29:11, ingon ang Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and the future." So see, dako kayo ang plano ni Lord sa tuwa, naatay maayo nga future na nagpaabot sa lahan. Usahay, kailangan ng tao ka ng kanitang fully persuaded. We must be fully persuaded sa plano sa Ginoo, sa purpose sa Ginoo nga mas maayo pa kaysa atong mga plano. Muna, kailangan ta masayod siya mga pulong, kailangan ta mo obey siya mga pulong, kaya naman, kailangan ta mo tuo, kaya kung di ta mo tuo, munang daghang kitag kuan gahimuon nga wala nakasubay sa kabubuton. Amen ba? Malang importante kayo nga masayo ka sa unsay nga plano ni Lord sa atong kinabuhi, nga naman mabasa to siyang word ug makasalig ta sa iya. Di ba remember Romans 10:17, faith comes by hearing, hearing by the words of God. Gikan sa pagpaminaw sa pulong. So the more ka makadungog sa pulong sa Ginoo, mas familiar ka sa iyang ways, mas familiar ka sa iyang mga saad sa imong kinabuhi, munang mas strong ang imong faith. Munang makasalig kapag maayo sa Ginoo. Mga sa mga tao nga strong ang ilang faith, sila kadlok silang future. Ano man, naside sila nga ilang future secure diha sa kamot sa Ginoo. Naba sa Ginoo yung mga future, atong mga future? Naa, amen? O siya may naghawid sa atong kinabuhi, labo sa tanan tong resources sa atong kinabuhi. Muna nga, the more na mag-spend time diya kang Lord, the more na makasalig diya sa iyahan. So, din sa 1 Samuel chapter 15, no? Nice story ni Saul o ni Samuel din no? Si King Saul, umuna siyang first king sa mga Israelites. Sila nangayo ang mga Israelites o king. Ang supposedly unta, nasubo kayo si Lord kay ang king dapat nila si Lord, pero gusto sila nga masama sa ubang nasod. Muna ang ilang statement, gusto sila nga masama sa ubang nasod nga do not we king na mag-spread sa ilaha, mag-lead sa ilaha. No? So, ang mga Israelites, nangayo sila, nasubo po si Lord. No? Pero, bisag nasubo si Lord, gitagaan sila king. O muna si King Saul. So, si King Saul, may ni si King Saul, gwapo, taas. No? So, kung tindog siya sa kadaganan, bulabog yun siya. So, ang iyang beauty, ang iyang pagkagwapo mo, outstanding, in other words. No? So, babantayan diretso siya kay taas siya nga tao, gwapo pa yun siya, no? So, but, di nito makita, doon na siya i-flaw sa iyong character, no? In terms of obeying God, no? Sa iyong kinabuhi. Ang mga Israelites, hindi na sila nagduranti sa Ginoo. Di po na sila nagduranti sa Bible because they are so devoted, no? Gani, dili separate sa ila ang church o ang state. No? The church is the state. The state is the church. Muna, ilang balaod, di na sila mo debate, di sila mo bulag. O, ang unsay balaod ni Moses, unsay balaod sa Bible, mo po na ilang balaod, silang nation, silang nasod. No? Sa ato kay, the separation of the state and the church is inviolable. Di ba? So, kwanta, separated yun ta. Oo. So, sa ila, dili na siya pwede. No? Manang sa ila, ang church is the state and the state is the church. Usag na sila perminti. Galing ang pinakadakog tingog sa ilaha. No? Ang mga priest, ang mga prophets, no? Ang mga nakikitawag og leader of leaders, no? Usaani si Samuel, no? Usa sa pinakabanggitan nga prophet during ani nga time, si prophet Samuel. Then gisugo sa Ginoo si Saul. So ako lang ni kuno sa chapter 15, verse Samuel chapter 15 dayon sa unahan, no? Gisugo sa Ginoo si Saul, si King Saul. Sa i-attack ang mga Amalekites, no? Kini bang Amalekites, mga kuan sila. Kuyaw kini nga mga tao kay di sila basta-basta. According sa history, gakuha ni sila, ga-practice sila mga witchcraft, no? Divination and everything.
So gikan sa mga tanang klase siguro sa magic nasa ilaha, gikan sa black o white magic, gikan sa black o white witch na asilutanan sa ilaha, no? So muna ilang ginabuhat, the practice sila, muna grabe kayo ang kadautan, no? Grabe kayo ang kadautan na ilang ginabuhat, na to the point nga ang mga katawan sa Ginoo ga-execute sa vengeance or punishment ngadto sa mga Amalekites. Imagine ang sugo sa Ginoo kang King Saul, giingnan siya nga inuman sila nimo na siya. Mabata, tigulang, pati mananap, wipe out. So grabe kayo, talagsara baka makakuha, no? Dawa sa, napay mas worse, no, nani katong sa Sodom and Gomorrah, na uyaw, ito, sobra pa to sa wipe out, gisunog yun Ginoo. O katong Sodom and Gomorrah nga, na, abnormal na kayong ilang mga kwan, abnormal na kayong mga sexual urges, no? Mutong mga, nangapagod sila ito, sobra pa sa pagod, di pang, nangakwan, ihurot sila kamatay ito. Pati mga tanong, kaya nagulan ba itong kalayo? Sino nga, gipaulan na siguro kalayo ang Sodom and Gomorrah. Oh. So, worse to siya, pero kini din uyaw niya po ni nga punishment ni Lord, kaya wipe out yun, no? So, karon pag ingon ni Lord nga, sige, sulungan dito. Pag sulong nila dito, tuod man, 200,000 men. Medyo mo, 200,000 men, foot soldier, nga nag-attack dito sa kwan. Plus, napan sila yung strategy, ilang gikuhan, ilang strategize silang pang-attack. Mutong, napildigid silang tanan, ang katong Amalekites. No? Pero ang problema, kay nga naman, si Saul, wala niya completely gi-follow unsay gisugo sa Ginoo. Yun ang Ginoo, completely i-wipe out tanan. Walay pili. Gikan sa tao, paingon sa mananap. Patyon tanan. Oh. Gituyo to siya, kay nga naman, usa sa mga kanang kwan, mga churi adtois, ang mga Amalekites, sungod sa ilang witchcraft nga practice, pili sila maggimong, para sa atuwa din, di ba, mahimong baboy, mahimong kabayo, mahimong kanding, mahimong mga mananap. So magkwan sila kanang mag-transform. Oh, basig na yung mga lycans dito siguro. Basig mahimong mga lycans. Mga mahimong werewolf sa baka, no? Basta kay, muto yung ginasugo sa Ginoo, kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga i-wipe out, kay grabe na kayo ilang pagkadautan. Muto yung Ginoo nga, pati manap kay basig. Basig to dito. Nagpa iro-iro, nagpa iring-iring, nagpa karniro-karniro. So, di gud sila ka-itsot, kaya nga naman, pati man mananap, pati yun man. So, urot gud sila. No? So, muna gisugo sa Ginoo, ang grabe ka, brutal ba kay sa di Lord? Oh. Sa una, ang katawan sa Ginoo, gigamit siya, no? Gigamit ang Israelites, no? Kung sa journey, gikan from Egypt, paingon sa yuta sa Saad, kutob silang magian, na yung mga wars ng ilang giagian, na yung mga gingharian ng ilang pildi. Kabalo ka nga, no? Gialaw sa Ginoo nga mapildi to sila sa mga Israelites, kaya naman, that is the way of punishment nila kay Lord. Gikan kay Lord. Kanamin mo sa day ni Noah, di ba? Nag-wipe out po ni Lord ang earth, di ba? Yun sa man, gilubog niya sa yuta, sa tubig, no? Yang gipabahaan. No? So, muni usa sa mga trabaho sa mga Israelites before. Gihimo sila sa Ginoo nga kanang kamot sa Ginoo para mo punish pod sa mga nasod nga sobra na kay makasasala. No? So, muni siya. Now, balik na sa story, pag ingnan sa Ginoo nga i-wipe out. Pero ang problema niya kay wala niya i-wipe out tanan. Ang una niyang sala, si King Agag, muni siyang king sa mga Amalekites, wala niya gipatay. Gispare niya yang gimong prisoners of war. Gimo niyang prisoners of war. Then, katong mga tambok nga karniro, tambok nga baka, wala niya gipatay. Oh. Kaya kasayang ba sa kaya anyo, tambok na magikayo niyo? Kaya mga tambok ini nga mga baka, tambok ini nga mga karniro, wala gid niya gipatay. Oh. So, ilang gidala. So, sino nag-speak ang Samuel nga, na-regret ko nga akong gipili si Saul nga king. Kaya wala niya totally gi-obey ang akong command sa yaha. For sure, in other words, ang iyang pag-obey sa giadto man siya sa gubat, gituman yung sige buhat sa sugo sa Ginoo, pero not completely. But I want you to understand, partial obedience is disobedience. Say with me, partial obedience is disobedience. Kanang part na imong gibuhat, but not the whole thing. Gisugo ka sa Ginoo ali, pero ano pili kinira? Oh, sayang magupod.
Diba? Sayang mo po ni mga tambo kayo, sayang ganing mga kuwan. Muna ilang gibot, no? Basagan na din yun eh. Pag-abot ni Samuel, no? Pag-abot ni Samuel, yang giadtuan dito, no, adin ka sa kuwan. At verse 7 sa ta. Dito ta sa verse 7 guys ha. Ako na sorry. So then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur. Near the eastern border of Egypt, he took Agag, king of the Amalekites, alive. So, yang gibuhi, ang king. And all his people, he totally destroyed with a sword. You know, tanang tao ito, hurot, gawas lang sa king. But Saul and the army spared Agag and the best, the sheep, the cattle, the fat calves, the lambs, and everything that was good. Iyang gispare. The rest, this day, were unwillingly to destroy completely. Wala nga gi-destroy completely. Unwillingly. For short, intentionally. Nasayod siya, kinatibukan sa gisugo sa Ginoo, instruction ni Lord, completely wiped out, but unwillingly. The word is unwillingly. Wala niya gi-completely, bisag nasayod na siya. Nga i-wipe out na yan. Then the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. To imagine mo, nagilaka na lang ang man of God kay tungkol sa sala ni Saul. Diba? Then, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone up to Mount Carmel. There he set up a monument in his own honor, has turned and gone on down to Gilgal. When Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you. So iya pang gigreet si Samuel. The Lord bless you. Hindi siya din I have carried out the Lord's instruction. Sige, pasiatag pa niya nga, gituman ginako ang gisugo sa Ginoo. Pero nitubag si Samuel, yun siya din unsa maning nadunggan nako nga mga breathing kanang mga kanang mga guy nang piyait ang mga kuan. Ni piyait ang mga sheep ang mga cow, no? Nang ni piyait itingog. So unsa man ako nadunggan di ba ingon sa Ginoo wipe out? Okay, nagrason pud siya, no? Nirason pud siya. Ingon na siya, ingon si Saul, the soldiers brought them from the Amalekites and they spared the best of the sheep, the cattle, to sacrifice to the Lord your God, but were totally destroyed the rest. So, sadas kaya ang rason, kaya siya nga, akong i-destroy tanan, pero kini mga tambok, akong i-spare, kaya nga naman, ako ning ihalag nga to sa imong Ginoo. Eh, para sa Ginoo. Dali kami na kayo, nindot pa minahon, amen? Pero kung waka gisugos Ginoo, di ginamao. Amen? So even though Samuel is enough, Samuel said to Saul, let me tell you what the Lord has said me last night. So gihinan siya sa Ginoo. Samuel said, although you are once small, kay pinakaubos man siya, Benjamite man ni si Saul, in your own eyes, did you not become the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and He sent you on a mission, saying, repeat ni Saul, and ni Samuel, go completely destroy those wicked people, the Amalekites, wage war against them until you wipe them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce your plunder and do evil in the eyes of the Lord? Sa eyes sa Ginoo, kining mga partially obedient na itong ginabuhat is disobedient. Why did you not obey? Klaro yun ang pagbahay sa Ginoo. Amen? Now, padayon to sa story. Iyon na siya din Gi-insist niya sa verse 20, but I did obey the Lord. Saul said, I went on a mission the Lord assigned me. Gi-obey bigid na ako. Nag-obey ko, oy. Akong gibuhat, oy. Nang ulit pa sa iyang gi-insist nga iyang gibuhat daw ang sa gisugo sa Ginoo. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king.
The Zulu took sheep and the cattle and plundered the best what was good was devoted to God in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Gibalik na po niya. Kaduan na niya gibalik. Nga amo lagi ning gispare mga tambok, kining mga the best of the land. Kaya nga naman, gusto na mo ihalad sa imong Ginoo o dito sa Gilgal. Pero wapo kayong reply ni Samuel. Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Ganahan ba sunod ang mga burnt offerings and mga sacrifices kaysa pag-obey ni mo kang Lord? Tingnan niya, to obey the Lord is better than sacrifice. Kaya ang pagtuman ni mo sa gisugo sa Ginoo, mas nindot pa na siya sa unsa? Sa mga sacrifices, sa mga things na imong gihatag o mga kwarta na imong gihatag nato kang Lord. Ang gipangita sa Ginoo ang imong obedient. Amen. Ang imong pag-obey nato sa iya. And to heed is better than the fat of rams. Ang pagpaminaw sa iyong instruction is maayo pa sa mga tambok ng mga baka o mga turo. See? So, now, ato to sa kwan, may mga points nga akong gusto i-drive out karon. No? Una, makita niyo mo din usa sa mga resulta pag partially obey ka kang Lord. Number one, you sin God. Nakasala ka sa Ginoo. Kaya as I said, yung si Lord ganina, ang partial disobedience is disobedience. Diya kang Lord. Agree. Pag half-hearted ka, kaya meaning to say, ang imong pag-obey sa Ginoo, half-hearted, not wholehearted. Dili ka all out sa iyang mga plano. Dili ka all out sa unsa iyang gusto nga may tabo. Usahay, musugot ta sa Ginoo, mo-obey ta sa Ginoo sa atong gusto, dili sa iyang gusto. Did you hear that? Mostly, on our kanang condition kaysa iyang condition. Amen? Lord, ako ning buhaton pero inani mo good, di ba? Hatag ka tag rason. Mura sa kagpas na kay balo ka sa tanan. Si Lord mas nasayod sa tanan. Mas bait pa si Lord sa imuha, mas bait pa si Lord sa kuha. Amen ba? That's why he would say, my ways is higher than your ways, my thoughts is higher than your thoughts. As far as the heaven and the earth, inanak kalayo atong gintang sa paguna-una sa Ginoo. That's why, ang plano sa Ginoo, ang gusto may tabo sa Ginoo, mas importante pa kaysa ibong plano. Amen ba? Oh. Muna nga, kailangan ka mo dikit sa Ginoo. Kaya diyan mo ma-experience ang ultimate nga plano sa Ginoo nga mas nindot pa kaysa imuha. Do you agree? Amen? So, muna number one, nakasala sa Ginoo. Ikaduha, ang kuyaw kayo, kaya nga naman, because you have rejected. Anak, kuyaw kayo gingon sa ni Samuel sa Yaha. Yun siya din Verse 26. Yun siya din But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord. And the Lord has rejected you as a king over Israel. Wala lang siya nakasala sa Ginoo, but God rejected him. Gireject siya sa Ginoo. Anya, usay mo gud kay nagtuta nga kita ra ang makabuhat sa bulwaton sa Ginoo. Kaya siguro maybe skillful ka, may ka mga istorya, unsa ka bright ka baka sa mga inanang imong skill nga naa ka. Usay ka mas may pa ko anak, dapat ako gyud, di ba? Okay, siguro na kay skills and everything. Pero pag sige ka disobey nga to sa Ginoo, partially God disobey ka kang Lord, wa ka kabantay, the Lord has rejected you. Yun na-reject sa Ginoo. Ay, klaro kayo sa word ni Lord. Kinsa ka tong gadi mo disown sa kuha, i-disown po na ko siya. Kinsa tong ga-reject sa kuha, i-reject po na ko siya. Si Lord is, unsay imong ginahatag sa iya, mubalik na sa imo. Amen ba? Oh. Kung kanunay ni mo na ginahimo sa imong kinabuhi, I tell you, si Lord, matingala ka, God will raise up someone nga mas maayo pa sa imo. Amen. Mundang ka, musurrender ka, di ka mo pa rin sa unahan, sultihan na ka, God could raise up, mas maayo pa sa imo. Amen. You know, sa itong pagpangalagad sa Ginoo, it is a privilege. Dapat it's a privilege. Ako nga naadi ni, ikaw nga naadiha, ikaw nga leader, ikaw nga nangalagad sa Ginoo, it's a privilege nga alagad ta kang Lord. Amen ba? It's an honor and great privilege. We serve a great big God.
The Creator of the heavens and the earth. It's a great privilege. Privilege yun, magaling na patawag ta ni Mayor Clarix Oy. Di ba? Or ni Gobernador, bisa na si Gobernador, Unabia. Peter Unabia, di ba? Tagaan kang trabaho ni Unabia. Nilipay ka, oy. Oh. Ako mangod, gitagaan, no? Trabaho niyang asawa. Ay, grabe, honor kayo, privilege ni Mayor Nadia Imano dito sa Taguluan. O, lipay kayo siya. Ay, dikit na sila, amigo kayo sila. So, nakabaton siya. So, it's a great privilege. Amen? That's why the lesson up. Ang pag-serve na to sa Ginoo is a great privilege. Ayaw pag-una-una nga, kanang, dili makapabuhat, mamuhat ang Ginoo kung wala ka. No! Makapamuhat si Lord. Bisa pag muundang ka, ang trabaho sa Ginoo magpadayon o ang gansi, dili si Lord, ikaw. Amen ba? So, mo ni siya guys, no? Ako nakita. That's why, nakita rin, sakit kayo ni siya. Gi-reject sa ni Lord. And lastly, makita na mo din yamang giyang ko sa Ginoo, wala na siya covering. Yung si Samuel, I will not go back to you. Muna katulo, wala siya covering. Kaya ng mga tao ngayon, mabuhay man ko, walay pastor, mabuhay ko, kung, okay naman, ako ang Ginoo. Oh. Saan mo pag-grow? Saan mo nga, may mo kang disciple, o panalitan, walay mag-oversee sa imo. Amen. Walay mo badlong, walay mo correct sa imo, walay mo tudlo sa imo. Wala kay covering. Importante kay covering. Guys, listen up. Nay book ni John Bevere, Undercover. Diba? Oh. Importante kay nga under ka sa covering. Kung na kay pastor, na kay leader nga nag-oversee sa imo, you are blessed. Amen. Ano man, ay mga tao naggalantaw sa imong kaayuhan. Amen. Galantaw na sila. Kung naamang galing istorya sa inyo, dili para madaot mo, dili para malain mo sa mga kundi istorya na muna kay nga naman, we see something para mas mamaayo pa ang imong kinabuhi. Amen. Ako pamintingon sa ila, ay na sige paminawa ko sa gawas ng baba, tanawan siya nasulod sa kong kasing-kasing, kaya naman, unsay nasulod sa kong kasing-kasing, maayo gina siya para sa imo. Amen. Muna importante kaya ito ni masabtan. The covering. Muna si Saul, nawadan siya covering. Kabalo asa sa nipaingon? Dito na siya sa witch of Endor. Oh. Dito siya sa witch nagkuhan. Dito na siya nagpa-cover sa witch. Supposedly, ang witch sa una, kailang pamatyon man. Oh, execute nila. No? Ilang kalaban sa una, dito na siya nidatig. Ano man, wala na may Ginoo nga galaban sa iya. Wala naman siya covering. And lastly, unsay gihatag sa Ginoo sa iya, gikuha sa Ginoo. Supposedly, di ba, normal na siya pag ikaw hari ka. So kisay kabuhagan ni mong anak, si Gwyneth. Pag mawala ka, automatic, ang next na king, si Gwyneth. Yang anak. Supposedly si Jonathan na yung king. Pero ito kaya, nag-disobey siya sa Ginoo, ang iyang inheritance na hatag sa uban ng mga tao. Ilan? Asa na padulong? Dito kang David. Butong ang next king si David. So, dito siya. No, muna ito careful ka guys. Na ay intended nga para sa imo. Waratag si Isaw sahay. Oh, Isaw na alam mo ni Isaw? Siya ang kamagbulangan. The birthright supposedly para sa iya ha. Oh, kung kailan mo ni Isaw, kay una man siya nigawas, si Jacob ug si Isaw, ang una nigawas si Isaw. Paggawas ni Isaw, gibukusan sa diretso kay nga naman siya ang kamagwangan. Meaning to say, ang tanan nga mga inheritance, ang tanan nga mga the best in the land, ug tanan nga blessing sa iyang father nga si Isaac para unta sa iya ha. Oh. Pero niabot sa punto, unsa nitabo? Gibaylo niya sa sabaw. Isa pagid kayaho nga sabaw. Ang iyang inheritance nga supposedly ingon na si Lord kang Abraham, I will bless you and you will be blessed and you will become the father of many nations, di ba? I will bless those who bless you, curse those who curse you. Oh, your name will be great, di ba? Muna siya nga panalangin ang nasa yaunta. Unsay blessing ni Abraham, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, supposedly yung the God of Abraham, Isaac, and Esau. Pero, tungkol gibaylo niya sa unsaman, sabaw, isa pag yun kayahong.
Okay na ito, isa kabandihado, yahong ba yun? Sa panandilian, ligaya. Yang gibaylo. See? So, naay mga things na gi-prepare na sa imuha, mga dagkong butang na nagpabot, wala pa siguro mo, usay mo paglata sa Diyos, di ka ito ma-realize, di ba? Paglata sa problema, nata sa struggle, ang imong kakakita ang karon, kay mo matok ang isaw, ang yang nabati kay, gigutom ko. What is good to me, anang akong inheritance ko, mamatay ko sa gutom. Naman mamatay sa gutom sa kadlaw kakakaon? Amen? Alam mo si Jacob, sige, sword to me. Tagaan-tagaan, isa ka sabaw nga lentil, pero pag-sword. Pag-swear sa kuha, sige, sugod ka ron, ako na ang magulang. Ikaw na ang magulang, ako na ang mangod. Gipasaan sila, gipaswear sila. And you know what? It is valid in the sight of God. Muna yun ang Bible, the Lord despised Esau. He despised his birthright. Nga naman, iyang gibaylo lang. Ano si Saul? Gibaylo niya. Tungod lang sa iyang disobedience siya ang Lord. Muna nga siya inay mo dapat, dunay dako nga plano si Lord. Naay dako nga blessing, gi-prepare ni Lord para sa imo. Ayaw ibaylo sa mga temporaryo nga butang. Amen. Mahanaw ra na siya. Mawala ra na. See? So, now, muna siyang may tabo, guys. Muna ang consequences, the moment we partially obey the Lord. Sa ating kinabuhi. Dapat full obedient ang gipangita ni Lord. That's why, gisugot na sa Ginoo, to love the Lord your God with all. Diba ni say all? Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. Everything is all. Munang importante kayo sa ato, guys. Nga, masabdan ito pagmayo, ang gipangita sa Ginoo sa inyo, ang imong kinatibukan. Amen ba? Full devotion. Full nga paghatag sa imong kinabuhi. Pag mayong ka, Lord, larga ko, Lord, sa imo. Ayaw, nagbakuya. Klaro kayo, sir, let your yes be yes and no be no. Di klaro gina pagmayo sa Ginoo. Now, dini, ay mga things nga, si Saul, no? Nganong nag-partially disobey siya. May mga reason. And here are some reasons. Number one, ako na-discover din ang problema ni Saul, no? Nara siya? Makarelate din mo no? Usa sa mga dako kayo nga usa sa mga butang nga may butang partially disobedient kang Lord. Kaya naman, because of the good thing. Not the God thing, but the good thing. Tanawa ka si Saul din Gisugo siya sa Ginoo, completely wipe out. Amen? Pati mga mananap, pati ang king, tanang tao, bata, tambok, niwang, tigulang, wipe out. Pero siya gibot ni Saul. Katong mga tambok, mga best, no? Mga good things. Kabalo mo nga, ang atbang sa Ginoo, dili ba? You can never say, sa Bible, yung si Jesus nga, you can never serve two master at the same time. Diba yun siya, yun ba siya, either you serve God or Satan? Dili. Kay sure ko pag yun, ano ka papilion, Brad? Kang God o kang Satan? Of course, sa Ginoo, Brad. Pero naman isa, you can never, ang gingon ni Jesus, you can never serve two master at the same time, both God and money. Money is good? Let me hear it. Money is good or not? It's good. Grabe yung sa kini mo yung kagbad ng money. Good, uy. Kisa may tawa na kinalang kwarta niya makapamiliti nga ka. Makapalit ka, makakaon ka ng Jollibee. Di ba? Dili. Kailangan na kwarta, amen. I tell you, money is good. I need money. We need money. Ikaw, nagkinangin kang kwarta. Pero kung mabot sa punto nga, ibaylo na mo ang Ginoo kay sa kwarta, that is bad. Amen.
sa mga Kristohanon, ga partially obey or ga disobey kang Lord, dili sa mga bad thing, sa good thing. Am I right? Do you agree? Good thing. Pastor, kailangan ko lagi overtime kay mo ni sa lagi. Sa magyud nga may mga pagkinahanglan, katulunakal, di ba? Pastor, dili ko kaampo, kay grabe ko busy karon kay ako'y negosyo, ako'y trabaho, di ba? Susi. Good. Amen. Good thing ba? Wala kay panahon ni Lord, kaya nga naman, you're busy doing the good thing. Hello? Your hobbies could be a good thing. Amen. It's a good thing. Malingaw ba ito? Magdula kang basketball, so baka sabi mong dulaon diya, anything mo kadula, pwede ka mag-enjoy. Pero to the point na wala na kay panahon, sa naghimo sa imo ha. Sa naghatag nimo kinabuhi, sa namatay para sa imo dito sa cross, wala na kay panahon. Imo gibaylo si Lord sa mga good thing. Amen. Ano mo tapat ay gibaylo si Lord sa mga good thing. Kato pang isa good thing dito bro. Wa? Ito ang isa good thing to eh. Gutom dia siya. Sulbad to yung problema to. Sulbad yung panihapon, paniudto baga to. Sulbad to, panihapon, paniudto. Sulbad dito siya. Kasulbad. Pero ang problema, kay na-miss niya ang dako nga panalangin nga nagpaabot sa unahan. Ayaw utuguti ng kanang mga good things sa imong kinabuhi mo ruin sa greater plan, sa greater blessing nga nagpaabot sa imo sa unahan sa gi-prepare ni Lord sa imo. Amen ba? Muna sila, good thing. Dali na kay irason. Ano si Pastor yan sa kawa, bro, pag murason na ganit sila, bro, nalabi na good thing, hindi na kita na pirmi. Good thing man. Hindi kita perminti. Pero wata ka bantay na imutang partially disobedient ka to kang Lord. Number 2. Ilang good thing. Number 2, nagitawag dito, personal agenda. Si Saul, doon na siya personal agenda. Supposedly, dapat God's agenda. Tanaw na din sa verse 1, sa verse 12. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone to Carmel. So, wala na si Kwan. There, he has set up a monument. So, a monument in his own honor, and a stone and gone on down to Gilgal. See? So, tanaw siya. Usa sa iyang personal agenda is, siya ang musikat. Kaya nung kapag human nagdaog sa gubat, nilakaw siya ito sa he gone down to Mount Carmel. Unsa gibot, naghimog monumento sa iyang south. Instead na mag-honor sa Ginoo, I want you to take the word. In honor to himself, there he set up a monument in his own honor. No? In his own honor. In his own honor. Supposedly dapat kung nakay kadaugan, panalangin, dapat ang una, dapat mo pasidunggan i-honor ang Ginoo. Amen ba? Pero siya hindi buhat, naghimog monumento. In honor to himself. Ako na-realize ito, kasagara ito nga maghimog honor sa kanang maghimog monumento. Gawas na kanang mga heroes, di ba? Anak ka na sa Magsaysay Park, sa Rizal Park, di ba? So, kinsa naghimo anak si Rizal? Si Bonifacio? Ili, kinsa naghimo anak? Ang mga tao nga nag-acknowledge sa iya, ha? Nag-i-honor siya. Pero, iba you honor yourself? Okay na itong ang tao, grabe, kikaputan, grabe. Nakadaw kang Nobel Peace Prize. So, himuang ka na ko, monumento. Kana, qualified ka kayo na siya, pero dapat, akong pangalan nga na agya. No? Dapat na ako'y monumento na. Dapat ako ang musikat, nakita sa mga tao. Ano ni? See? Munang kuyaw sa personal agenda. Instead of God's agenda, giving back all the glory to God. Amen ba? We acknowledge
supposedly dapat ang gibuhat unta ni Saul, iyaw ta tong gibalik ang dugog pasimaya sa Ginoo. Naghalad unta to siya. Nag-worship unta to siya. Pero sa gibot, nag-imong monumento. Oh, uyaw kayo, di ba? Para ma-exalt ang iyang self. Bantay ka, guys. Sa trabaho sa Ginoo, dili dapat ikaw ang ma-exalt. Dili dapat ako ang ma-exalt. Kung nga magaling mabayog, mapasidunggan ang Ginoo ra. Agree? Amen ba? That's why minunta, all glory and honor belongs to God. Kaya kung wala si Lord, wala ko, dili ko mainani karon. Wala yung panalangin ako nadawat, dili ko mo succeed, dili ko mo lampo akong kinabuhi kung wala si Lord. Amen. Oh. That's why, guys, in serving God, we should not have a personal agenda. Amen ba? Dapat natay God's agenda. Hindi mo dapat God's agenda. In other words, always give glory to God. Thanking for everything. Lord, wala gi ako ani. Lord, parang ginisay mo. O labaw sana, Lord, para po ginisay mo. Amen? Oh. So, personal agenda. Muna usa sa mga kanang baka hinder, mahimutang, partially disobedient. Ikatulo, pride. Of course, normal. If you honor yourself, matik na yon. Ni-creep in sa iyang kasing-kasing ang gitangog, pride. Grabe nga pride bay, na to the point, nakasala na siya sa Ginoo. Giangkot to niya nakasala siya, pero tanaw gali. Mas gilantaw niya ang iyang reputation kaysa unsay ka istorya sa Ginoo. Tanaw na gani. Awan sa tulan siya na. Usay, is di man ta perfect, guys. Nantoy mga sayop, ako na po sayop. Nakoy kakulamon, nakoy mga pan. You should take responsibility sa atong own nga action. Ako, dili ko perfect. Kita tala, dili ka perfect. Natay mga wrong things nga nahimos kinabuhi. But we should learn to humble ourselves and take responsibility. Akong sala, akong dakong sala. Amen. So, take responsibility. Di lang pride, guys. Dapat ikaw pat. Blame game. Blame game. Tanaw ka din eh. Yang gipasanginlan ang mga soldier. Tanaw ka liyo? Benita. Nasa verse 21. Yun siya din eh. Verse 20, suguta. But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed Amalekites and brought back Agag their king. The soldier took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. So, di naman ako, actually, ang mga soldier. Napagini sa quote, din sa kuhan, napagini sa unahan, sa verse 24, Then Saul said to Samuel, I have sinned, I violated the Lord's command, and your instruction, I was afraid of the men. Look, nahadlok si Saul. Kung tanawin mo si Saul, kung basahin mo ang story ni Saul, ang grabe na siya kapuan. Grabe siya nakaisog si Saul. Si David magaling nga hapit na pilit sa dingding, gitarget niya. Samtang nag-play o the harp, kaya nasina siya. Oh. Pero tanawa siya din eh. Siya, I was afraid of the men. Nakita ko, palusot.com. Blame game. I tell you guys, pag makasala o masayip ito, dali na kayo pahin sa uban, para di makalaro ito sa'yo. Pamasangin lang to. So, kung di palang tungod kang Ilmer, di ko may nani. Ano di ba? Kung di palang tungod sa kungkuhan, tungod di kuhan. Ang una, nalamunahin mo sa'yo na. Amen? Take responsibility. Sara ka, word na, repent. Amen? Repent. Pangay pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Si David, grabe, pag nakasala siya sa Ginoo, matik siya. Lord, I have sinned against you. Oh, wala siya nagbata ang siya sa mga tao. Gilabay pa siya ni Simay, o kanang pup. Taig, labay siya ito kay, gihawa mo siya ito sa kwan, gipapawa siya ni, wala pa siya gipapawa ni Jonathan, pero gihawa siya kay, gi-usort man si Jonathan, yung kabugwangan ng anak, gusto may mungking, gihawaan niya, sige, ikaw lingkod da, si Batsa.
paglakaw niya dito, sibat sila, pag nagsakay sa sakwan, kabayo, gilabay siya ni si Mayong tayo. Paglabay dito, pakalawan siya, gitunglo pagid siya. Ingon siya, bisay nga, sa paano nangyari, ingna lang gabi, putang mo isa na nakatigbas ron, putol lang dito. Sa ayaw. Kay gisugo na siya sa Ginoo. Maluoy na si Lord nako. Tanaw yung kasigasin. It doesn't matter unsay kay istorya sa tao, unsay iya. Ang matter sa iya, unsay kay istorya sa Ginoo. Usay kita, mas mag-matter pa ito sa istorya sa tao. Amen? Kaysa i-istorya sa Ginoo. Kung namagali opinion nga matters mo sa atong kinabuhi, dili ang opinion sa tao, kundi ka lang opinion sa Ginoo para nimo. Amen. Maulaw ka sa tao, o ka naulaw sa Ginoo. Amen. So guys, importante kayo masabdan ng pagmayo. So muna siya, nag-blame game siya. Muna, we should learn things, guys. Pag naatas ako, automatic na siya. Huwag mo ko ilahin ba rin ako magiling sala. Amen? And lastly, hypocrisy. Anong hypocrisy? Tanawa siya. Yung daw siya, ihala daw niya sa Ginoo. Para daw sa Ginoo. Pero actually, kung imo tanaw, para to sa iyang kabulingon. I was afraid of the man. Tanaw siya, I was afraid of the man. Basig, kung sa ilang kaistura sa kuha, muna ako silang ginaalaw na magkuha og plunder. Magkuha og mga kuwan, mga tampong kabakaw, mga kuwan. Akong gialaw na lang. Pero no. Actually, dili tungod kay actually si Saul magud kay na si gusto siya magpahumot. Huwag niya magpahumot ba? Magpalakas sa mga tao. Sa tingin na gusto siya ma-please ang mga tao kaysa Ginoo. Mas gi-carried pa niya yung agenda. Muna nung pag-abot niya, naging muna siya monumento para sa iyang self. Guys, nasinap sa itong pagpangalagad sa Ginoo ako, I really, di ba perfect itong pagpangalagad sa Ginoo, pero nasa ko kasing kasi nga, I don't care what people say. I don't care. Kanag daw, mas mailan ba ko dili? I don't care. I do things para din sa Ginoo. Amen ba? Di ba siguro ka ma-acknowledge sa mga tao? Baka siguro mo like sa mo sa Facebook. Pero one thing for sure, na pinaka-importante nga likes, nga itong makuha, kalagin sa Ginoo. Amen ba? Ngunit pinaka-importante sa tuwa. Excuse me. So, he was afraid. No? So, guys, inali siya. Muna kung mag-serve ka sa Ginoo, dapat wholeheartedly. Ano may mutang all out nga to kang right. Ako gisyo ganina kagabi ko. What is the difference between obedience and submission? You know what? What is the difference? Hindi kang obedience ka kaya naman maybe ganahan ka sa gisugo. Labaw sa tanan, gaswa sige ganahan ka sa gisugo sa imuha. Love nimo yang gisugo, but also labaw sa the benefit or the benefits of sa imong obedience. Amen? That's why, of course, you love to obey. But this such thing, napay mas higher sa obedience. Gitawag og submission. Bali say submission. Nga naman, ang kining submission, listen up guys, you obey, bisag labag sa imong kabubuton. Bisag wa ka ganahi. Bisag uncomfortable ka. Inconvenient ka. Gibuhat lang yapon nimo kay nganuman. Submission. Oh. Muning kulang sa tuwa. Muna ko na-realize, muning kulang sa tuwa guys. Muna ko na-realize, hello, grabe no, in terms of obedience, salamat sa Ginoo mga buutan. Mo obey. Pero in terms of submission, wala, kulang na. Kaya nganuman, dagan na kay excuses. Oh. Maghimo na kay excuses kaya naman, inconvenient sa kuwa. Out ko sa kwan, naugdan ko sa time, unsa baka kanang kwan, kining napikan ko sa time, naugdan ko sa time. Oh. Dapat di lang ta obedient, may putang submissive. Nato kang Lord. Amen ba? Muni, bas bukat ni siya guys, magbukat ng submission. Oh. Kay sino ka? Ipala ka bisag kwan sa imo ha? Ipabuhat ka bisag di ba kay ko kabaloan ni Lord?
Lord, di ba kung walang istorya, Ginoo ko. But Lord, I submit to you. Naging kasi mong pulong, ayaw kabalaka kung magwali ka, kaya nga naman, ingon si Lord, I will put a word in your mouth. Oh, di ko maadlok, di ko maulaw, kaya nga naman, submit ko sa imo. Muna mga tao nga gagamiton sa Ginoo, kaya nga gasubmit sila kang Lord. Amen ba? Gasubmit sila sa ilang leader, gasubmit sila sa unsay ginapabuhat sa ilaha, bisag inconvenient sa ilaha. Oh, and you know what? Munang ma-stretch ka, gag-grow ka sa imong life, the moment nga gasubmit ka, yes, you will grow in obedience. Nagyapon, pero I tell you, ma-stretch o mo-grow kapag maayo pag nakay submission. Oh. Kaya nga naman, di naman kayo nga, tanaw na ako kung nako'y time. No. You will always make time. Remember, tanang importanteng butang, ginataga-atong time. Amen ba? For example, parang, gikapoy na ka. No? Kailangan pa ka matagalaw, kaya mag-pray ka. Sabi na, what Lord, bisag kapoy ko, ako ni buhaton. Pati sa mission. Matakag kadlaw, so kayo mong buhaton. Oh, bisag busy kayo mong schedule. Lord, tagaan po na ako kung time. Amen? Muna yun nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang kulang dito sa tuwa kayo, kining submission nga word. Remember ko sa inyo ni Pastor Ryan sa ato tagkuan bro. Ato ta sa conference. So sa rason. Tungkol kaya nag-submit ko. Grabe ka nang una. Nag-submit ko. Tungkol sa word ng submission. And I tell you guys, gina-honor sa Ginoo ang mga tao, bilang obedient, but mga tao nag-submit yun sa iya. Amen? Hindi ba manindog ka? Let's all stand up, guys. May mga things na kulang sa tuwa. Ang atong, wala ginawa sa nga, usay gaubay ta sa Ginoo in our own condition, dili sa iyang condition. In our own convenient. In our own kanang rules. Dili man na siya pwede. Pag mo-obey ta kang Lord, you must totally obey. Kabalo mo, si Lord dili mag-adjust sa imo ha. Balik ko na ko, si Lord dili mo adjust sa imo. Si Lord nakasabot nimo, pero never sa ga-adjust sa imo ha. Kaya tuyo si Jesus, may sa kalibutan, aron ma-inline ka. Ma-adjust sa imong life, balik sa iya. Ma-adjust sa imong life sa iyang original nga plano sa imong ginabuhi. Ayaw ipa-adjust si Lord. Kaya sa'yo, makasabot ra si Lord. Ikaw ang wakan kasabot sa kang Lord. Nga naman, sultihan ta ka, ang kingdom ni Lord is it always worked by a principle or principles. Ang ginarian sa Ginoo na ay prinsipyo. Na yung mga laws na di mo pili, violate. Sama sa tuwa, diba? Law of gravitational force. Kung saan ang law of gravitational force? Kung saan isasaas, padulong sa ubos. Mabiolate mo? Pwede. Kaya nakalupad mong aeroplano. Ma-define mo ang gravity. Pero, kung nalang kay gasolina, kay sure ko, pag wala na kay gasolina si Babaw, tiurok, hindi tayo subos. Wala nang pasabot nga, na-define mo ang gravity, wala na gravity. Amen? So, the same thing with God's laws and principles. Ang kingdom ni Lord is ruled by principles. That's why we study the Bible to understand its principles. The moment you understand the principles, the miracles of God will flow sa iyong kinabuhi. Ang milagro, ang panalangin. Amen. Isa lang sa paghatag. No. Kasi di kita kasabot na lang kay ang atong una-una, pastor ay mabulan, ang simbahan, ang paghatag is a principle. Everybody say principle. Prinsipyo siya na kailangan ni mo buhaton, kaya that's the only way. Yun si Jesus, yun ang Lord, I will open up the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Na wala kayo dapat na kabutangan sa panalangin. Sa imong kinabuhi. That is a principle. Oh. You can never violate a principle. Dagan kung taon ako nangalagad sa Ginoo, mga sobra nas 20 katuig ko nangalagad ni Lord. Wala po kayo nakita ang mga tao nagsubay sa principle sa Ginoo nga napubre. Oh, bisag din sa church. Na yung mga tao din nga, testimony, ebidensya sa prinsipyo sa Ginoo. You know
Okay, you can never violate. Doon sa ko sa inyo, ayaw ipa-adjust si Lord. I-adjust ang imong kaugalingon. I-inline ang imong sa ngadto kang Lord. Oo. Kaya mura ang problema sa tuwa. Gawalik si Lord, dili sa atong kondisyon, kundi sa iyang kondisyon. Amen? Mubitaw nga, sa imong sitwasyon nga, grabe ka lisod, grabe ka struggling, kung adto ka sa Ginoo, manliyok siya, dili according sa imong gusto. Kaya sa minta, Lord, muna akong gusto. Lord, inaniyon, tani mong tubag Ginoo. Di ba, sa'yo ka nagatuluan to sila ng tubag. Inahanin ta siya, Lord, inahanin siya, Lord. Pero sometimes, kita ang una dapat mausap. Amen? Kaya na sila mausap. So guys, listen up. The kingdom of God is ruled by principle. And your obedience, unlock siya. Sa blessing, sa breakthrough, sa success, sa imong kinabuhi. Amen ba? Like David, tanaw si David. Automatic example si David. He fully obeyed the Lord his God. And guess what happened? The blessings of David, grabe, eternal ang iyang blessing. Because Jesus, asa si Jesus? He is the seed of David. The son of David. Jesus, the son of David. Yan naman. Si Jesus, kaliwat ni David. Ikan sa kaliwat ni David. Inaana ang blessing. Gusto ko kailangan nga klase sa panalangin. Amen? I-obey si Lord. Si David, dili perfect. Kabalo ko sa story ni David, di ba? Nasa sa'yo. Mas worse magaling ang sa'yo kaysa to, ha? Pero, in spite sa tanan niyang kakulangon, nasa iyo piyang nahimo, ang iyang kasing-kasing towards kang Lord. Grabe kayo, kapassion. Kung sa'y prayer ni David, sino nakasala siya? Iyon siya, Lord, create in me a clean and a pure heart. And do not let your Holy Spirit, do not take your Holy Spirit from me. Iyon siya, Lord, ayaw kwa yung Espiritu sa Lord. Mawala man tanan, basta di lang ka mawala. Ato kayo na usay, kita kayo magkabali. Kakawala si Lord, mas ang tanan nyo sa kalibutan, padulong na nyo ka dito. Sabi nang na-discourage ka, gikapoy ka. Subang ka, gikapoy ka pa na. Nabali na noon. Si Saul, nabalakaw sa ikestudo sa tao. Si David, nabalakaw sa ikestudo sa Ginoo. To the point, gilabay siya. Sige lang, maluwi na si Lord na ako. Wala mga kasing-kasing na gadawaton sa Ginoo. Amen? So mag-pray ta. I want you to bow down your heads. Hallelujah. Yes, Jesus. And I believe sila nag-speak sa mo personally karon. Kumusta imong obedience? Kumusta imong submission? Kumusta imong pag-obey na ito kang Lord? Una may mensahe sa Lord sa inyo, I want you to ask forgiveness. Lord, I'm so sorry, God. Ako kasing-kasing inyo nani. Napananis akong heart, Lord. Gusto na akong musikat ko, gusto ko nga mailan ko. Napakoy personal nga agenda. Napakoy pride. Lord, napanis ako wag Ginoo. Usahay, Lord. Usahay, Lord. Most of the time, ginabaylo nga na ako, Ginoo, sa good thing kaysa God thing. I'm so sorry, Lord. Come on, ask forgiveness nga ito. Kaya pa sa ilo ako, Ginoo, Lord. I will return to you. Mubalik ko sa iyo, Lord God. Tabangin ko, Lord. Like David, Ginoo, matawag ko nimo a man or a woman after God's own heart. Kansang kasing-kasing nga tinguha para sa iyo. Sa pagtuman sa imong kabubuton sa akong kinabuhi. Come on, just pray. Begin to pray right now. Now, Lord, I'm so sorry for my disobedience. I'm so sorry, Lord, sa akong dili pag-submit, Lord, sa imuha. Lord, I'm so sorry. Come on, we can ask. He is just and faithful to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Surrender your life to God. Right now. And this time, paghimog desisyon ni Lord, gusto ko makalagad si mo fully, Father God. Hindi lang half-hearted. But Lord, with all my heart,
with all my soul, with all my strength, with all my heart, para sa imo, Lord. How about just pray? Hallelujah. We thank you, Lord, for your word, God, oras. I just release your word, Lord. Continue to speak to us and continue to remind us, Father God. Salamat sa iyong mga pulong, Lord. Nagatudlo sa mo, nag-rebuke sa mo, Lord God, personally. Oh, Lord, let your kingdom come, your will be done. Sa aming kinabuhi, sa mong pamilya, aming ministry, as it is in heaven, Father God, I pray. In Jesus' name,